Yung pong ibang mga senador ay nagsalita na, especially si Senador Angara at Nancy Binay tungkol sa patuloy na pinalulutang na destabilization at iba pang mga ginagawa ng iba para siraan ang ating administrasyon. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Report ito ng PTV, yun pong People's Television Network, kung saan ako ay konektado rin po. Dahil nga po sa ito naman ang totoo sa mga nangyayari at dapat lang malaman ng publiko. Sani Angara kasunod ng mga bagong pahayag ng Department of Justice kaugnay sa usapin ng International Criminal Court. Matatanda ang inanunsyo ng DOJ na may briefer na silang ginawa para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ICC. para sa posibleng legal options sakaling maglabas nga ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang nasasangkot. Pero tingin din ng senador, kailangan muna ng Senate concurrence kung babalik ang Pilipinas sa ICC. I think so. I think because if you removed yourself, you need to. It's like joining a treaty for the first time again. So I think you need Senate concurrence. No? Sabi naman ni Senator Francis Escudero, normal course of things lang ang ginawa ng DOJ para mabigyan ng karampatang datos ang Pangulo. Para rin ito sa kailangang pagdesisyon ng Pangulo. Tumanggi si Senator Bato de la Rosa nang hinga ng panayam ng PTV News. Pero may patama siya na idinaan sa isang Facebook post na may isang upperclassman daw siya na abalang nagkukumbinsi sa mga PNP officers na mag-testify sa ICC laban sa kanila. Matatanda isa si De La Rosa sa nahahabla sa ICC dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kabila nito, ilang senador ang naglabas ng pagsuporta para sa Administrasyong Marcos sa gitna rin ng mga ugong ng planong destabilisasyon. Paulit-ulit, tapos medyo parang familiar names, di ba? But sa akin, siguro, dapat yung ating mga law enforcement agencies should still check and double check kung talagang there's truth dito sa mga destabilization plot. Sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi, di ba, may kalaban na tayo sa labas eh. Kumbaga, sana imbis na tayo mag-away, which is our history, matuto na tayo, di ba, sa nakaraan. Kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait si Presidente, BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya inalala ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. All-out support kami siyempre sa Presidente. Para kay Senator Amy Marcos, unahin muna ang sikmura ng mamamayan at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Napapaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ang pagkain. Yan lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain. Gutom ang Pilipino, hirap tayong lahat. Sa ngayon, abala rin ang Senado sa pagtalakay ng ilang panukalang batas tulad na lang kanina sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng panukalang economic charter change. Sumentro kanina sa industriya ng advertising. Daniel Malalastas para sa Pambansang TV. So, ayan po ang report ng aking mga kasamahan sa PTV. So, ilang senador yung nadinig nyo? Angara, Nancy Binay, si Bato, De La Rosa, Amy Marcos, at Senador Bong Revilla. Isipin mo, si Bong Revilla, kaalyado nila dati yan. Lakas. Ano yan presidente ng, chairman ng Lakas. Di ba? Kung di ako nagkakamali. Kasama dyan sa mga Duterte ng araw. Ayan, ang panindigan. Tulungan natin at suportahan natin si Pangulong Marcos. So, ayan po. Nagsalita na po yung mga senador. Si De La Rosa, iba yung statement tungkol naman sa pagdududa na meron siyang mga kasamahan sa Philippine Military Academy na parang inihuhulog daw siya. Pero tama yan. Pagkaganyan po ang sinasabi ng ating mga senador, si Escudero, nabanggit din dyan, di ba? Yun ang kailangan talaga Magkaisa na. Tulungan natin ang ating presidente. Ano ba naman kayo? Ano ba naman ang iniisip ng ibang mga tao makasarili? Gusto nyo ay guluhin ang ating bayan sa dami ng problema ng Pilipinas, ginugulo pa nyo. Nakakahiya na kayo, nakakahiya na tayo, nakakahiya na po yung gumagawa ng ganyan. Kasi tayo ay mga Pilipino lahat. Ang ibang lahi kaya umuunlad, ibang mga bansa sa buong mundo kaya yumayaman sila nagkakaisa, nagtutulungan sila. Sa mga bansa sa Europe, napakaraming bansa dyan. Amerika, Canada, dito sa mga bansang kapitbahay nating mayaman. Kasi nagkakaisa sila. Tulad ng Japan, South Korea, at iba pa.
Eh tayo hindi. Pilipino pa rin yung sumisira sa atin. Nagpapagamit pa sa mga makasarili. Sobra ang politika sa Pilipinas. Sobra ang pamumulitika. Sobra na rin ang pagkagahaman nung iba. Walang kasawa-sawa sa gobyerno. Pabalik-balik siya sa gobyerno. Pag nawala sila sa gobyerno, galit pa. Pag nawala sa gobyerno, gustong bumalik, wala sa lugar. Di ba? Ano naman yun? Di ba? Iba na ho yung dating. Iba yung nangyayari. Kailangan ay magtuloy-tuloy. Di ba? Okay? Ano pong inyong masasabi dyan sa mga galawang ito? Ito ba ay kapanipaniwala pa? Dapat ba natin paniwalaan? Ayan. So, mga issue, mga bagay na dapat po ay aware tayo. Alam natin ang mga nangyayari. At nang sa ganun po ay maparating natin sa mga kinaukulan. Maparating natin sa mga mamamayang Pilipino kung gaano kahalaga ang pagtutulungan. Sabi nga ng ating Pangulo nung siya ay magsalita dun sa pinalakas na Partido Federal ng Pilipinas at saka ng lakas CMD. Susi pa rin ng tagumpay ay pagkakaisa. Unity pa rin. Magtulungan. Tama yan. Kasi hindi naman kakayanin ng gobyerno mag-isa ang problema eh. Ang masakit nga lang kung mayroong mga Pilipinong nagbibigay pa ng problema. Mabuti lang, sana nga hindi nga totoo yung destabilization na yan. Pero wala naman talagang sasama dyan. Ang military police ay mga organization, mga professional na organization yan, hindi magpapagamit. Hindi kailangan ang loyalty check kasi nga wala naman pong ganun. Nagpapakalat lang yung iba dahil nga gustong-gusto nilang bumalik sa kapangyarihan kahit na personal lang paninira. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ba nila nararamdaman na wala nang gaanong sumusuporta? Sila na lang. Magpunta sila sa kanilang mga rally, sila rin lang nakikita ron eh. Wala namang bagong mukha eh. Di ba? Nag-rally sila sa Mindanao, nag-rally sa Luzon, nag-try mag-rally sa Visayas, sila rin naman eh. Di ba? Dumaguete, Visayas, Mindanao, Davao, tapos sa, dito sa Luzon, hindi nga natuloy, di ba? Wala rin. Sawa na ang tao sa ganon. Pero kung pinapakita nila sila sumusuporta sa ating Pangulo at maghintay lang sa next election, mas maganda pa. Ang laki pa ng pagkakataon na uunlad tayo kaysa sa bababa dahil nagsisiraan. Di ba? Ay ako, hindi naman ako magsasawa ng paulit-ulit na sabihin ito. Kasi ako mula sa puso ko, mula sa aking pagmamalasakit bilang Pilipino, dito sa ating bayan. Hindi lang si Pangulong Marcos ang ating dapat pagmalasakitan. Kung hindi ang bansa, ang Pilipinas. Kasi maraming mahirap na nagagamit, maraming yung kahinaan ng ibang Pilipino ginagamit ng mga politiko. Yung kahirapan ginagamit din nila. Pero ang kahirapan naman kahit sa bansa, kahit sa buong mundo may mga kahirapan. Kalaban nyo sa Amerika walang mahihirap, hindi totoo yun. Sa China napakarami na nagugutom, napakarami na nahihirapan niya. Sa ibang mga bansa nandun ang problema, hindi nga lang pinag-uusapan at hindi ho pinapatulan ng mga politiko yung mga propaganda ng mga mahihirap na tao. Kasi ang policy at prinsipyo ng mayamang mga bansa, magtrabaho ka para umunlad ka, huwag kang umasa sa gobyerno. Hindi katulad dito, tamad yung tao, ayaw magtrabaho, ginagamit pang propaganda. At sinisisi pa ang gobyerno pag nagutom yung katamaran, ayaw magkusa, maghanap buhay. Di ba? Ibang-iba talaga eh. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Lalabas pa rin ang katotohanan at tagumpay.